As of April 22, ang sabi, BI has no record of Las Cañas returning to Philippines on April 22. Nasa Singapore daw siya. Yun nga ang alam ko, kaya raw to nasa Singapore kasi nagpapagamot doon. Nagpapagamot. Oo, Ay kasi di ba parang dialysis yan? Baka baka nawala na. Kasi kasi tama ka din, Joey. I think I would 100% agree with you. Kung nandyan sila Las Cañas, naging witness na nila sila Las Cañas dyan naging witness na nila sila Las Cañas dyan sa impeachment trial. Pero nakita mo na si VP gusto talaga nila isama sa ICC. So parang plan B nila yan. Kung hindi ma-impeach, papaano sa ICC. Nakita niyo, bigla may ICC? Si Inday? Bigla siyang nadawat kasi naalala niyo ng 2023, sinabi ni Trillanes kasama daw si Inday sa sa kinumplain sa ICC. So, kaya watch out. Kasi sinabi na nila yung plano, sinabi na nila, nasa ICC na si Inday. So, sa sa ICC pala, hindi kailangan na notarize. Tangina kangaroo court ng puta. Yang kay Las Cañas, nakita na natin na gusto nila idawit si VP sa ICC case against humanity. Kasi di ba Davao Death Squad yung kay PRD. Yung kay PRD, Davao yung issue doon eh. Hindi naman yung issue ng EJK nung panahon niya eh. Karamihan yung mga witnesses nila doon about what happened in Davao. Nagigets ninyo. So, Alipay. Alam mo naman ibigay ko ang Chinese phone number ko. So ngayon, ang eksena ng buhay, they really want to get rid of PRD and VP Sara by any means necessary. So inilagay talaga nila dyan si VP Sara na hindi naman lumabas noong nagtestigo si Las Cañas noong 2017, 2016. Remember? Bakit mo dinawit si VP Sara ngayong under BBM? So, doon mo makikita talaga na there is a systematic, alam na naman natin na mayroong systematic talaga. Mayroong systematic and methodical plan in order to remove the Duterte from the political scene. Jervil. Si Jervil. Hindi kaya ni Jervil. Hindi kaya ni Jervil nang walang script. Hindi kaya ni Jervil na mawala sa line of thought. Hindi siya makarecover kagad. Kaya nga na-rattle siya no further questions. Bakla wala kang last question? Witness mo yan. Star witness mo pa nga yan eh. Hindi ba? Tapos biglang demedma ka na. So, I really think na napahamak sila sa unsigned affidavit. So, hindi gusto kasi nilang doon, napakanipis kasi nung goal nila para dun sa unsigned affidavit. So pinili talaga nilang ipasok. Ang problem ng defense ay ng prosecution is that wala kasi kayong ibang independent na yung mga proof ninyo para dun sa pattern. Panay circumstantial na hindi related.
Ganon. So, kasi yung circumstantial evidences, kailangan related siya na pag pinagsama-sama mo, it will really lead to one conclusion. Ganon. Yung mga ano nila, wala namang mga relationship. Ngayon, itong pinilit nilang ipasok itong unsigned affidavit, ang sinasabi ni Jerville, hindi, pinasok ko ito kasi gusto kong establish yung fact na isa ito dun sa mga bagay na kinonsider ni Matibag when investigating the pattern of violence kuno ng Vice President. Ang problema, si Matibag, kinonsider niya ito na hindi naman notarized, hindi naman if it's not notarized, if it is not hindi yun signed. Kasi nga hindi mo naman ma-prove na talagang pirma ni pirma ni Las Cañas yun eh. So it is as good as unsigned. It is as good an unnotarized document is good as unsigned. 'Di ba? Na wala siya. How are we sure na si Las Cañas nga yung nagpirma diyan? Hindi natin alam. Yun nga yung purpose kaya ninonotarize mo yan para hindi na ma-question na pirmado yun ng taong nag-execute. Pagkatapos yan yung magiging consideration mo. Ngayon, ang pinipilit ni Jerville is that, well, the same affidavit was accepted before the ICC. Yun yung hirit ni Jerville. Ganon. Ang problema, hindi naman tayo ICC, sabi nga ni Chis Escudero, kahit pinasa nyo yan sa ICC, hindi naman tayo ICC. Alam mo, nakalimutan nila, kasi parang patay na si Las Cañas di ba? Patay na ba si Las Cañas? In-announce na ba nila na patay na si Las Cañas? Buhay pa siya. Pero alam mo, feeling ko hindi nila inaamin na patay na si Las Cañas. Parang Buhay patay pa. na si Las Cañas, may sakit yan May sakit yan. Feeling ko hindi nila inaamin na patay na si Las Cañas kasi kung buhay yan si Las Cañas, notarize yan. Mabilis ka doon, Joey, ha? Mabilis ang utak mo doon. Correct. Correct. Natatandaan mo nung, kaya ito talagang si PRRD, meron talaga tong divine guidance Doon sa Quadco, maalala mo yun? Yung sabi ni hindi natatakot kasi ako kasi baka ipapatay ako ni Duterte. Tapos sabing gano'n ni PRRD kay Las Cañas, ba't buhay ka pa? Pagkatapos yung kaya hindi siya maka-attend personally. Si Las Cañas ba yun? Hindi ata si Las Cañas yun. Parang somebody, hindi ibang, si Las Cañas ba yun? Hindi ba ibang pulis yun? I think si Asenio ata. It starts with the letter A. You have to cross-check it. Check natin. Yung bakit buhay ka pa? Quadcom witness. Bakit buhay ka pa? Eto, November. Tama. Iba yon. A-share to. Tama ka, Sas. It's our share to. Las Cañas. Pero ang tuition mo ngayon, si Las Cañas is dead. Oo. Tingin ko dead na siya. Oo, A-share to yon, si A-share to. Ayun. Kasi may sakit na ang huli kong balita kay Las Cañas, may sakit na yan as in bedridden sakit. Ganon. Binalita yon, Tegi na, is Las Cañas dead? Tingnan nga natin. Is Las Cañas still alive? As of April 22, ang sabi, BI has no record of Las Cañas returning to Philippines on April 22. Nasa Singapore daw siya. Yun nga ang alam ko,
kaya raw 'to nasa Singapore kasi nagpapagamot dun. Nagpapagamot. Nagpapagamot. Oo, Ay kasi nagpapagamot 'di ba dun. parang dialysis 'yan, baka ano na, baka Pegi na. nawala na. Kasi Oo. kasi tama ka din, Joey. I think I would 100% agree with you. Kung nandiyan sila sa Cañas, naging witness na nila sila sa Cañas diyan sa Oo. impeachment trial. Pero nakita mo na si VP, gusto talaga nila isama sa ICC. Mm. So parang plan B nila yan. Kung hindi Oo. ma-impeach, papaano sa ICC. Oo. Papaalis. Nakita nyo? Kasi bigla may ICC? Si Inday? Oo. Bigla siyang nadawit kasi naalala nyo ng 2023, sinabi ni Trillanes kasama daw si Inday sa sa kinomplain sa ICC. Idinag Bigla. Mm. So, kaya watch out. Kasi sinabi na nila yung plano, sinabi na nila, nasa ICC na si Inday. So, sa pala, sa ICC pala, hindi kailangan ng notarize. Tangina, kangaroo court ang puta. Ayun. And as of April 2026, nagpe-prepare daw si Las Cañas to testify sa ICC. Ayun. Pagkatapos, hindi raw siya umuuwi dahil nga raw because of fear of his life. Ayun. April 22, 2026. Bakit lumang article naman to. Ayun. Anyway, self-proclaimed nung Quadcom, lumabas ba si Las Cañas? Parang hindi rin 'di ba? No, yun nga yung nakakaloka ba't hindi Si lumalabas? Asierto yung lumabas nun Oo, si Asierto yung nagsalita Hindi lumabas si Las Cañas and Matubato. Oo. Si Matubato ba, buhay pa ba? Nandiyan pa ba yun baka kaya tumatagal ang hearing, kaya hindi nagpo-proceed ng mabilisan yung hearing kay PRRD. Baka nategi na yung mga witnesses. Oo. Baka. Kasi ang tagal na Hindi ba? So, I really think itong kay Las Cañas, girl, alam mo, meron kang, may natutumbo ka dyan kay Las Cañas. Kasi bakit hindi yan naka-notarize yung kanyang statement? It should have been very easy. Lalo na kung pinapagamot nila si Las Cañas sa Singapore. Dali lang yan. Meron naman tayong consul dun Hindi saka matagal na yung statement na yan. Kung matagal na yung statement na yan, dapat mong pagkasabi, alam ko na, Joey, kung ano yan. Alam ko na kung ano yan. Yung statement na yan, alam ko na kung ano. Bakla, prepared yan. Prepared na yan. O ito, Las Cañas, ang mga accusations natin Tapos hindi na nila naipresenta kay Las Cañas. Inabutan na ng pagkategi, no? Inabutan na ng pagkategi. Sa totoo lang. Kaya si PRRD meron ding divine guidance to Kasi kaya, 'di ba, yung mga key witnesses, supposedly yan si Las Cañas, siya ang gagamitin nila na tao para mag-testify doon sa Davao Death Squad. Kasi yun ang claim ni Las Cañas 'di ba, na siya ay dating miyembro ng Davao Death Squad at umalis na lang dahil hindi na daw niya kinakaya ang ginagawa ng Davao Death Squad. Mga nurse sa SG, paki-search kung buhay pa. Baka tinubuan ng konsensya kasi may sakit na. Pero yun nga, kung may sakit siya, madali lang rin naman magpa-notarize. Either baka uli-uli na, baka wala nang yung demented na, ganyan. Pwedeng ganon, or baka tegi na.
I-writ of habeas corpus si Las Cañas para malaman. Kasi si Las Cañas is, kasi ang ano niya, kung bakit siya bumaliktad kay PRRD, humingi ng pang-padialysis, tas hindi binigyan. Talaga? Yun ba? Yun ba ang ano? Nung hearing, naalala mo nung hearing nung panahon nung panahon ni PRRD, nung hearing sa Senado, tinanong siya. Tinanong siya kung bakit siya may parang meron siyang emerald. Oo. So, ayun, 2 years ago na, sinabi ni Las Cañas yan, na, ayun, self-confessed, meron pa balita ang ANC, self-confessed former Davao Hit Squad hitman. Hindi nga natin alam kung talagang member siya ng Davao Hits, ex-cop says VP Duterte approved Tokang as Davao Mayor, January 13, 2024. So can you imagine, balita ng January 31, 2024, nire-recycle lang nilang ginawa the last 3 years kay Inday. Oo. Walang bago. Walang bago. So, kaya itong nangyayari kay Inday, kaya nila to, tokan-tokan nila to. Paulit-ulit. It's just the same over and over again. Ayan, balita ng 25, DDS hitman Matubato niya as ICC witness, eme-eme, tapos binamay si Inday Sara. So good luck. Good luck na lang sa kanila. And I really think na Las Cañas claims Duterte paid for his kidney transplant. Tapos parang hindi na ata siya nabigyan ulit for something. So let's wait and see. Yun ang claim niya, hindi siya binigyan ng tulong. Yun ang claim niya, hindi siya binigyan ng tulong for dialysis. Parang ang weird nun. Kasi nung naging presidente si PRRD, halos libre na yung dialysis eh. Alam ko to kasi the entire time na presidente si PRRD, dialysis patient tatay ko. So, sisinungaling dyan sila sa Pinas. Oo. Nung nag-start, baka kailangan din niya ng pera. Oo, siguro kakailanganin pa niya ng mga around. Oo. Mga ilang taon na siya ngayon? Girl, matanda na to si Las Cañas. Parang, siguro mga kasing age to ni Matubato. 2026 minus 1959. 56 years old siya nung 2017. So 66 na siya ngayon. 66 na siya ngayon. Mga ganyan. Oo. Well, ayun na, eksena. Pero, I don't think wala nang, kasi kung dialysis ang problema nito, well, 10 years kung makasurvive siya, ang lakas naman. Ang lakas niya, oo. Ganon. Hindi ba, aminin mo, kung 10 years, parang, lalo na yung, so baka meron pala itong Interpol before si Las Cañas. Red notice ng panahon ni PRRD, 2017. Kasi manggagancho siya eh. Sila ni Asher to. Di mo mga manggagancho hindi siya makauwi sa Ano be?
So bakit Parang kaya siya? It has been delay ka. Kanyas left the country. So umalis siya, pero naka-red notice pala to. So ano siya? Siyang reklamo. Meron siyang kaso. May nag-comment nga dito, meron raw siyang warrant of arrest issued in April 2025 sa May Davao kaso siya. Court. Oo. Narinig. Ayun. Miss Joey, malaking red flag din yung nasabi ni Malibag na may kilala siyang may connection kay Patel. Sabi ni Proudly Bisdako. Actually, ano nga I took a mental note of it. Pero hindi ko pa alam kung para saan. Anong iniisip mo doon, Proudly Bisdako? Kasi tinanong ng defense. So parang iniisip ko, ba't kaya tinatanong ng defense yun? Kung may connection siya kay Patel. Yung ganun. Pero hindi naman na-explain di ba? Na-slip off tongue siya tapos binawi niya. Patel, CIA lord ni Trump. Kash Patel na biggest scammer of America. Okay. Okay. Balikan ko nga uli yung part na yan. Ayun. Sasmin nagtatanong, pwede daw ba WeChat transfer? Di ba yan din yung WeChat number mo? Ay, hindi. Chinese phone ang WeChat ko, girl. Okay. Hindi ba po, okay. WeChat na. Chinese yung phone ko. Hindi siya WeChat. Hindi siya WeChat. So, yang kay Las Cañas, nakita na natin na gusto nila idawit si VP sa ICC case, ng case against humanity. Kasi di ba Davao Death Squad yung kay PRD. Yung kay PRD, Davao yung issue doon eh. Hindi naman yung issue ng EJK nung panahon niya eh. Karamihan yung mga witnesses nila doon about what happened in Davao. Nagigets ninyo. So, Alipay. Alam mo naman ibigay ko ang ang Chinese phone number ko. So ngayon, ang eksena ng buhay, they really want to get rid of PRD and VP Sara by any means necessary. So inilagay talaga nila dyan si VP Sara na hindi naman lumabas noong nagtestigo si Las Cañas noong 2017, 2016. Remember? Kaya ay, bakit mo dinawit si VP Sara ngayong under BBM? So doon mo makikita talaga na there is a systematic, alam na naman natin na mayroong systematic talaga. Mayroong systematic and methodical plan in order to remove the Duterte from the political scene. Pero and this is one of the political savvy time of Attorney Venluan, pinakita niya ang trust rating ni Inday Sara. At nagalit si Jervil. Presiding officer, we object. Let's remove this because it's not. Hindi naman si Cheese. Kasi nga si Cheese, di ba, nag-uulo-ulo lang. Oo. Hindi mo pwedeng hindi mag-i-allow ni Cheese kasi putang ina nyo, inalaw ko nga yung unsigned affidavit eh. Di ba? So ngayon,
sa part ni Cheese, parang, pag hindi ko in-note, masyado akong obvious gaga. Yes. Tapos, sinabi nila, masasabi mo bang ano, tapos si ano naman, si Matibag, sabi niya, nakita natin snapshot, pag snapshot, hindi, well, sabi mo, walang tiwala yung walang tiwala yung taong bayan, betrayal of public trust, bakit mas mataas yung trust rating niya kaysa sa presidente? Parang ganun yung atake niya. And what, at doon kasi, yung panahon na yon, that was a high politics moment for Binluan. He is now addressing the Filipino public. He is now changing sinasama niya na sa hearing yung public. Yes, sinasama niya na sa hearing yung public. Ito yung public trust. Si NBI director, hindi naman to papasok sa investigation namin, ganyan-ganyan. Ay, hindi papasok sa investigation ninyo, ganyan ang eksena niya kasi nga, di ba nag-aano na siya ng public trust, pero sumisemplang na siya noon. Kaya noong magtatanong na mga senator judges, anong ginawa ni Kiko? Joey, were you attentive kung anong ginawa ni Kiko para i-rescue ang Matibag? Anong tinanong niya? Hindi ko maalala. Nag-CR yata ako. Ano sabi ni Kiko? Kasi nung nag-start na sila, umihi ako niyan eh. Tinanong ni Kiko si Matibag na porket ba may taas ang rating, hindi na nag-betray ng public trust. So ngayon, he was trying his best. Pero ang ano kasi noon is, ang usapin is public trust. Ito yung public trust rating ng Vice President. So anything that you would say na binitray niya ang public trust is not the public saying they were betrayed. Kayo ang nagsasabi na she betrayed public trust when the public trust is clearly against you. And it's in favor of the Vice President. Kasi girl, kung sinabi mo na kung yung tinreten ng VP, ang President is betrayal of public trust, bakit mas pataas yung rating VP doon sa tinreten? Hindi ba? Ganun yung punto ni Binluan eh. Na, okay, sinabi mo, betrayal of public trust na tinreten ng Presidente. Bakit yung public mas trusted yung nag-threaten sa Presidente kaysa sa Presidente? Correct. Nagsalita pala si Kiko kanina, hindi ko napansin. Hinahanap ko yung yung part. Ayun. Pero anyway, that was a very important move dun sa part ng defense kasi parang ang message, nagagaguhan tayo dito, betrayal of public trust yung sinasabi ninyo. Pagkatapos rin, yung joke din sa part ng House of Representative kasi supposedly you're supposed to represent the voice of the people. Pero pagka nag-survey, ang sabi, mataas naman ng trust ng si Inday naman ang most trusted public official sa Pilipinas. 'Di ba? So how can that be not political? How can that be about truth and justice or whatsoever? Hindi binitray ni Inday Sara ang trust ng mga tao kasi yung mga tao tinatrust pa rin si Inday Sara. She is the most trusted public official. And it's a fact, lahat ng mga survey company siya ang lumalabas. Yung mga legit na survey company, and I'm very sure watered down pa yan. Watered down pa yung survey na yan. Hindi pa yan yung talagang number ni Inday.
Ganon. In the same manner na yung negative rating ni BBM, hindi pa yan talaga yung totoong negative. Mas negative pa yan doon sa na-present ngayon. Watered down rin yan. 'Di ba? Alam mo, feeling ko nilagay nila sa ano, feeling ko nilagay nila yung pag-water down nila, feeling ko nilagay nila sa undecided. Tingin Kay mo? Inday. Yung, tingin ko, kasi ganun talaga ginagawa ng mga survey company na, Oo. alam mo, masyadong mataas yung traffic rating. Nilalagay nila sa undecided. Nagbabawas sila. Tapos kung masyadong mababa, marami na yung distrust, nilalagay rin nila sa undecided. Ganun ang, kaya may undecided. Oo. Oo. May ano, sa Kasi, TikTok. Go. Sa TikTok, uso ngayon yung mga ano, yung mga survey content. Tapos ang lumalabas dun sa survey content, mas mataas si ano, mas mataas si Lenny Robredo. So yung mind conditioning na survey, yung bakit sinong presidente mo? Tapos si Sara lang at saka si Lenny yung tanong. Sara and Lenny lang yung tanong. Pagkatapos, yung pinapakita nilang sagot ng mga Duterte supporter, alam mo na meron silang gustong ipakita na yung mga sagot ng mga Duterte supporter, iboboto lang nila si Inday Sara dahil lang sa tatay niya. Ganon. And I think, no, busy kasi yung mga dating mga nagsasurvey kasi, yung mga non-commission, yung mga content creator lang na nagsasurvey, busy kasi sa mga rally-rally, ganyan-ganyan, hindi masyado na nakakapag-survey. I think it's high time, lalo na ngayon, no, nag-start na yung impeachment, importante ngayon ang kalye survey. Kasi sinisipagan ngayon ng mga pink content creator na maggawa-gawa ng mga fake survey. Inaano nila ngayon na magawa-gawa ng survey. Oo, so gumawa kayo ngayon. Yung suggestion ng mga ano, oo. Kasi lalo na ongoing yung impeachment trial, ano, para maisampal natin doon sa mukha nila na, uy, yung impeachment ninyo, hindi kayo hindi kayo nakakadagdag sa puntos. Ayun. Ano talaga, makita mo teka, pakita ko lang yung content na yan, ha. Yung kalye survey nila. Ito, KRTV. KRTV yung nagko-conduct ng survey. So yung content niya, lahat kalye survey lang. Pagkatapos, may pinapalabas talaga sila doon. And ano, ang tawag dito, obvious na yun ang ano nila. Teka ha. Sorry. Ayan. Kailangan ma-counter to. Kasi well-made yung content nila eh. Well-made yung content nung mga ano eh, nitong nagpapakalye survey na to. Pagkatas matataas yung engagement ng mga contents. I do not know kung part ng ano nila yan. Part ng Echos. But this has to be countered. Ayan, ito. Saan na lang dalawa? Sara. Pinagpipilitan nilang impeach si Sara. Safe daw ang Pinas? Diyos ko, paano safe? Yung nangyari ngayon na rider, sinaksak, di ba? Wala na, takot na talaga ang mga Pinoy ngayon lumabas kahit alas 7 pala ng gabi. Lenny na lang ako. Ako, Lenny. Ano pong dahilan po? Kailan naman namin, pero dati naman talaga ako Duterte. VP Sara ako. So, Ano pong Duterte. dahilan mo? Kasi detalyado naman sa COA yung mga nagsasayang lang sila ng pera. Dahil gusto nila mapatalsik siya para hindi siya makalaban sa 2028. Ang katotohanan ng mananaig, hindi ang kasinungalingan. Hindi Sara po. Ano pong dahilan mo? Kita naman namin ng improvements. 30 million voters yun eh. Deserve naman talaga niya yung position. Dapat mo presidential. Mayor Lenny yung pinili ko kasi since nung vice president siya, ang transparency niya sa budget, sa lahat, nakapag-file nga siya ng liquidation na budget niya yearly.
Kay Sara. Anong dahilan po, ma'am? Si Duterte ang nakaupo, kakalakad na ng mga anak ko. Sa ganito yung survey nila, they want to make it appear na close yung fight. Ganon. Kahit gabi sa kalsada, ngayon ano nangyayari? Puro gulo. Lenny ako. Ano pong Yes. dahilan, sir? Si Sarah, alam mo sa totoo lang, para hindi siya abogado kung magsalita I don't know, kung makasara kayo, kung basang sa akin, I don't like her anymore. Sara. Ano pong dahilan po? Ano ba dahilan? Ano naman dahilan? Lenny. Lenny ka. Sa pagpatuloy lang ng parang papa niya. Wala po ako nang alam na nagawa pa. Bakit po, Lenny? May mga ganyan silang insertion na, kunwari yung pumipili kay Inday Sara, walang magandang reasons. Ganon. Mga nagmumura, nagano, saka katoliko ako sa simbahan. Sara, Inday Sara po. Ano pong dahilan, ma'am? Para balik na naman yung dating katahimikan sa, di ba? Walang takot na yung mga kabataan ngayon. Lini talaga yan. Lenny. Anong dahilan po? Basta gusto ko si Lini. Ako dyan sa Margita na yan. Sara, ano pong dahilan, ma'am? Ma'am Lenny kasi po ako. Ano pong dahilan? Maganda yung pamamalakad ni Lenny. Sara, Ano pong dahilan, ma'am? opinion ko lang. Mas gusto ko yung ano nila katulad ng tatay niya. Mas gusto ko talaga yung pamamalakad nila. Sara. Ano pong dahilan, sir? Wala lang. Basta Sara lang. Lenny. Ano pong dahilan, sir? Marami kasi siyang gustong mangyari sa Pilipinas tayo. Maganda yung feedback sa kanya mga taga-Bicolano. Sara din po. Sir, ano pong dahilan? Mawala na yung mga kriminal. Na ginagawa. Si BBM, wala naman nagawa yun. Bicolana ako eh. Sa Mayor Lenny po. Oo, syempre. Ano pong dahilan, ma'am? Bukod sa Bicolana ka. Meron tayong rarating. Gagandang buhay natin. Try natin si Lenny. Duterte. Duterte po. Ano pong dahilan, ma'am? Hindi ko masyadong Okay naman siyang mag-military. Ma'am, ano pong dahilan? Marami na siya natulungan eh. Inday Sara. Inday Sara po. Ano pong dahilan, sir? Maganda naman yung pamamalakad ng tatay niya and dun sa kapatid niya. Lenny. Ano pong dahilan? Parang marami siyang nagagawa. Dikit! Grabe Sara ha, ako. dikit Sara. talaga. Sir, ikaw. Sir, tanong ko lang po sana kung anong dahilan. Nakita ko yung kagandahan ng ginawa ng ama Opo. Kaya yun ang gusto ko. Sundan lang din ng anak yan yung ginawa ng tatay niya. Para po sa Matatag, matapang, good bread. Ano pong dahilan, sir? Okay siya. Para mapatunayan kung talagang si nagkasala o hindi. Hindi. Si Ano to? Hindi lang. Kasi po, magulo pag sila kasi ang ano dito sa survey na to, kasi yung original kasing kali. Nakakaawa na Mhm. Sandali lang. tsaka nakakahiya Ang pinagkaiba ang pinagkaiba nito sa original na Kalye survey, hindi siya edited. Ang original na Yes. Kalye survey, Live. ang original na Kalye survey, live ito, tapos may hawak-hawak silang ano sila, dire-diretso, hindi sila hindi kinakat. As in, halimbawa, buong street. Hahalugarin nila yung buong street. Hindi siya, wala siyang hindi siya edited. Hindi siya ganyan na, Ay, mag-devise tayo, Sas, ng Kalye survey na merong value. Na how should be, for a Kalye survey to be very, for a Kalye survey Legitimate. to be valuable, oo. Ano yung dapat, paano dapat yung conduct? Okay, kung ikaw, Sas, ang magko-conduct ng Kalye survey, how are you going to do it? okay, unang-una, dapat live. Okay? Unang-una, dapat live. So, ikat nyo tong portion na to Kalye survey guidelines. So sa lahat ng mga vloggers dyan, this should be the Kalye survey guidelines. Okay. Ang point kasi ng Kalye survey, ano ba ang pulso ng mga nasa kalye? Okay? Ibig sabihin yan, dapat raw. R-A-W. Raw. Anong ginagawa niyang Kalye survey? Una-una, dapat live. Kasi noong 2022, live ang Kalye survey. Yang mga ganyang magtatanong-tanong na parang spliced, hindi na yan Kalye survey. That's actually already editorial. Pag inedit mo ang Kalye survey, hindi na yan Kalye survey.
Editorial. So, una-una dapat live. Ikalawa, no editing allowed. Mm-mm. Kung ano yung nasa live mo, that's it, pansit. Mm-mm. Live, no editing. Ikatlong legitimate Kalye survey is tuloy-tuloy ito. Hindi yung kasi yung mga nagpapakalye survey noon, halimbawa sinasabi nila, nandito ako ngayon sa kalye kaya nga siya kalye survey eh. Sinasabi mo kung nasaan kalye ka. Mm-mm. Dati ang kalye, nandito po ako ngayon sa kalye ng sa Nasugbo at tatanungin po natin ang mga taong nandito kung sino gusto nilang iboto. Tapos may pinapakita sila, sino gusto mo dito? Ganyan, ganito, ganyan. That's how they do it. Mm-mm. Kaya itong mga ganitong Kalye saver, that's not legitimate. The point of the Kalye survey is to be raw, real, and real Kalye. No editing allowed. Kasi ang value ng Kalye survey, no, Sas, the value of Kalye survey again is to know the pulse of the people on the street. Hindi siya rigid standard, hindi siya yung randomness is yung pagpili mo ng lugar. Yes. Oo, ng kalye. Nandun yung randomness. So ngayon, doon sa quadrant na yan, aalamin mo yung pulso ng quadrant na yan. Ngayon, the more Kalye survey that we generate, the more pulso that we can correlate. 'Di ba? Sa BGC area, pagka ganito, 50-50 pala dyan ang Duterte Sara, ganyan-ganyan. Pag nagpunta pala tayo sa palengke, Duterte pala ang panalo dyan. Yung mga ganong etchos. So the more Kalye survey that we are going to do, the more valuable the input. Especially if it is conducted in such a way na hindi editorialized. So, hindi yung siya dapat. Go ahead. So yung mga magtatanong, Sas, what would be the conduct of those who are going to ask the question, the survey? Ano dapat yung conduct nila? Dapat hindi mo tinatanong bakit gusto mo. Mm-hmm. Kasi dapat lang yan, kung sino papipili mong presidente, sino dito. Mm-hmm. Kasi mabilis ang Kalye survey eh. Kaya nga no reason. Mm-mm. No reason. Ganito lang, sino mas pipiliin mo? Kung pipili ka ng presidente, sinong pipiliin mo dito? Tapos papakita nila yung pictures. Tapos nagtatali sila pero tuloy yun. It's like tuloy-tuloy yung survey. Sino lang? Ganun lang. Kasi pag tinanong mo na, bakit mo gustong iboto? Tapos magpa-follow up pa lang, ano bang mga nagawa niya? So you're actually asking a leading question. Kasi ang gusto ko lang tanongin kung sino gusto niya iboto. Sino gusto niya po iboto? Pag ito ang kasi sa SWS, sa Pulse Asia, ganun lang ang question. Kung ngayon ang election, sinong gusto mo iboto? Kaya nga siya, ini-mirror mo yung ginagawa ng SWS and Pulse Asia. Bakit hindi tinatanong sa SWS at Pulse Asia na bakit gusto mo siyang iboto? Kasi nga, yun? That's already an invasion of their voting privacy. Mm-hmm. Tanong mo lang, sinong binoto mo? Ganun lang. Ngayon, tatanungin mo siya, sino gusto mo iboto? That's it. Mm-hmm. Let people be respect people's choice. Do not lead them. Yun ang do not pry doon sa reason. Do not pry. Do not pry on the reason. At meron din yung practical aspect para mas marami kang matanong. Mm-hmm. Mm-hmm.